Nagsimula sa isang bulong, isang hikbi sa dilim, isang pares ng mga matang, tila kayang lunurin ang lahat ng ilaw sa silid. Naramdaman mo ito, ang paghila. Isang tawag na hindi para sa iyo, kundi para sa iyong lakas. Ang iyong kakayahang maging kalasag. Siya ang damsel in distress. Ang babaeng nasira, sugatan, at tanging ikaw lang daw ang makakabuo. At ikaw ang kanyang knight in shining armor, ang tagapagligtas, ang bayani sa kanyang magulong kwento. Isang magandang pakiramdam sa simula, hindi ba? Ang pakiramdam na kailangan ka, na ikaw ang sagot sa kanyang mga problema. Bawat problema niya, solusyon mo. Bawat luha niya, panyo mo. Bawat takot niya, tapang mo. Ibinigay mo ang lahat. Ang iyong oras, ang iyong enerhiya, ang iyong kapayapaan ng isip. Ngunit napansin mo ba, ang balon ng kanyang kalungkutan ay walang katapusan. Sa bawat problemang nare-resolba, may dalawang bago na sumusulpot. Isang walang katapusang siklo ng krisis. At ang iyong papel, ito ay hindi na nagbabago. Laging tagapagligtas, laging tagapasan. Nagsisimula kang mapagod. Ang bigat ng iyong baluti ay parang bigat na ng buong mundo. Nagsisimula kang magtanong, bakit tila walang pag-unlad? Bakit parang sinasadya? Ito ang sandali ng katotohanan. Hindi ito pag-ibig. Hindi ito kawalan ng kakayahan. Ito ay isang disenyo. Ito ang narcissistic trap. Ang Damsel in Distress Act. Isang masterclass sa manipulasyon na kinabagsakan ng 99% ng mga lalaking may mabuting puso. Unawain natin ang psikolohiya. Ang narcissist ay nangangailangan ng narcissistic supply. Isang patuloy na daloy ng atensyon, paghanga at serbisyo. Ang pagiging walang magawa ay ang pinakamabisa niyang kasangkapan. Pinipilit ka nitong kumilos. Pinupukaw nito ang iyong hero instinct. Ang likas na pagnanais ng isang lalaki na mag-provide at mag-protect. Hindi ito aksidente. Ito ay kalkulado. Alam niya kung anong mga buttons ang pipindutin. Pangalawa, ang empathy exploitation. Ginagamit niya ang iyong kabaitan laban sa iyo. Ang kanyang mga kwento ng trahedya, mga dating kasintahang halimaw, isang mundong laging laban sa kanya, lahat ay idinisenyo para makuha ang iyong awa. Ngunit ang mga kwento ay laging may butas, mga detalyeng hindi magkatugma. Kung pakikinggan mong mabuti, maririnig mo ang kasinungalingan. Pangatlo, ang illusion of control. Pinaparamdam niya sa iyo na ikaw ang may hawak ng sitwasyon. Pero sa totoo lang, siya ang puppeteer. Hinahayaan kanyang gumawa ng desisyon na pabor sa kanya. Pinupuri kanya sa iyong talino kapag sinunod mo ang gusto niya. Bumagsak ka sa isang web at sa gitna nito, naghihintay ang gagamba. Tingnan natin ang isang halimbawa. Kilalanin si Marco, isang matagumpay na arkitekto. May lohika, may kontrol sa kanyang buhay, hanggang sa nakilala niya si Isabel. Isang artistang may mga matang, tila naglalaman ng lahat ng kalungkutan sa mundo. Kinuwento niya kay Marco ang kanyang malas sa buhay. Mga pangarap na nawasak, mga taong nanakit sa kanya. Palagi siyang biktima. Naramdaman ni Marco ang tawag. Ito na, ang pagkakataon niyang ayusin ang isang bagay na sira at maganda. Sinimulan niyang ayusin ang buhay ni Isabel.
Tinulungan niya ito sa pinansyal. Binigyan niya ito ng tirahan. Naging sandalan niya ito sa emosyonal, pero hindi ito natapos. Laging may bagong krisis, isang emergency sa pera, isang biglaang depression, isang kaaway na gawa-gawa lang. Ang trabaho ni Marco ay naapektuhan. Ang kanyang mga kaibigan ay nagsimulang mag-alala. Ngunit sinabi ni Isabel na hindi nila naiintindihan ang kanilang espesyal na koneksyon. Ang espesyal na koneksyon ay isang kulungan. At si Marco ang bihag, kahit na siya ang may hawak ng susi. Ang pagbabago ay dumating isang gabi. Nagkaroon ng tunay na emergency si Marco. Nagkasakit ang kanyang ina. Kailangan niyang umalis. Sa kauna-unahang pagkakataon, ang atensyon niya ay wala kay Isabel. Ang focus niya ay sa ibang tao. At doon, nakita niya, ang maskara ay nahulog. Walang awa, walang pag-aalala, tanging galit. Galit dahil ang kanyang supply ay naputol. Sinigawan niya si Marco. Inakusahan niya ito ng pagiging makasarili. Paano mo ito nagawa sa akin? Iyon ang kanyang sigaw. Sa sandaling iyon, ang buong kastilyo ng kasinungalingan ay gumuho. Nakita ni Marco ang lahat ng malinaw. Hindi siya tagapagligtas. Siya ay isang kasangkapan. Isang source ng enerhiya. Isang pansamantalang solusyon sa walang katapusang pagkagutom ng narcissist. Kapatid, kung ang kwentong ito ay pamilyar sa iyo, makinig ka. Ang iyong pagnanais na tumulong ay hindi isang kahinaan. Ito ay isang kalakasan. Ngunit ang lakas na hindi ginagamitan ng talino ay isang armas na maaaring gamitin laban sa iyo. Ang tunay na kahinaan ay hindi nangangailangan ng palagiang pagsagip. Ang tunay na kahinaan ay may kasamang pananagutan at pagnanais na bumangon. Ang isang manipulator ay mananatiling biktima dahil ito ang nagbibigay sa kanya ng kapangyarihan. Hindi niya nais ang solusyon. Nais niya ang iyong atensyon. Paano ka makakawala? Una, magtiwala ka sa iyong pagkapagod. Ito ang signal ng iyong katawan na may mali. Hindi ka dapat maubos sa pagmamahal. Pangalawa, tingnan mo ang mga pattern, hindi ang mga salita. Ang mga kwento ba niya ay palaging nagtatapos sa kanya bilang biktima at ikaw bilang tagapagligtas? Ito ay isang script. Pangatlo, magtakda ka ng boundaries. Subukan mong sabihing hindi. Ang reaksyon ng isang narcissist sa salitang hindi ay ang pinakamalinaw na red flag na makikita mo. Hindi mo sila mababago. Hindi mo sila maililigtas. Ang tanging taong kaya mong iligtas sa sitwasyong ito ay ang iyong sarili. Ang pagiging bayani ay hindi tungkol sa pagsagip sa isang damsel. Ito ay tungkol sa pagkakaroon ng lakas ng loob na iligtas ang iyong sarili mula sa isang halimaw. Lalo na kung ang halimaw ay nagpapanggap na isang biktima.